Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 4, 2025. Yung minomonitor nga po natin na si Typhoon Tino, yung pinakasentro po niyan ay nasa coastal water na nga po ng Guimaras. At bahagya nga po itong humina, nasa 130 km per hour na lamang po yung kanyang lakas, yung pinakamalapit po sa sentro, at may pagbugso pa po yan na abot ng 180 km per hour. Bahagya din bumagal yung pagkilos nito sa 20 km per hour. At asahan nga po natin na bagamat humina itong si Typhoon Tino, mabilis pa rin po at malakas pa rin po yung 130 km per hour. Kaya mag-iingat pa rin po yung ating mga kababayan dyan. At yung shear line nga po na mas hinahatak pa ni Bagyong Tino ay magpapaulan po yan sa halos buong Luzon. Kaya asahan nga po natin yung mga malalakas na pagulan sa may parte ng Luzon, Central Luzon at maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Asahan natin yung mga biglang pagbuhos ng malalakas na pagulan at posible rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yung isang low pressure area nga po na minomonitor natin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito po yung nagdevelop na bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At ayon nga po sa ating advance weather forecast ng European Center, ito po ipapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at isa rin po itong malakas na bagyo. At nasa 75% chance yung pagiging super typhoon category nitong posibleng si Bagyong Yuan na papasok po yan sa ating bansa. At as of now ay mababa ang tsansa ng landfall scenario niyan, pero didikit po yan o hahagipin po niyan ang northeastern portion ng Northern Luzon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dito sa posibleng panibagong bagyo. At nakataas nga sa bagong pag-asa DOST yung storm wind signal number 4 dito po sa parte ng Antique, Iloilo at Guimaras. Maging dito po sa may parte ng Cuyo Islands ay signal number 4 din po dyan. Signal number 3 naman sa Calamian Islands at dito nga po sa may pinaka northern portion ng Palawan. Signal number 3 din po sa may Aklan, Capiz. Dito po sa may Negros Occidental, signal number 3 din po dyan. At signal number 2 naman, dito naman po sa natitirang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. Signal number 2 sa Romblon, natitirang bahagi ng Masbate. Cebu, signal number 2 din po dyan. At signal number 2 din po sa bayan Negros Oriental. At signal number 2 naman dito sa gitnang bahagi ng Palawan. At signal number 1 naman po dito sa may northern portion ng Occidental and Oriental Mindoro. Signal number 1 naman po sa may dulong bahagi ng Marinduque, dulong bahagi ng Quezon at Burias Island, Albay, and Ticao Island and Sorsogon. At yung natitirang bahagi pa ng Northern Samar, Biliran, Leyte, Camotes Island, Southern Leyte, Bohol, Siquijor ay signal number 1 po tayo dyan. Yung forecast track nga po ng bagong pag-asa DOST, kung mapapansin natin, parehas pa rin po ng mga forecast track ng mga iba't ibang weather agency, halos hindi naman po nagkakaiba. Posible nga po, bukas nga po ng umaga, yung pinakasentro niyan ay nakalabas na sa may landmass ng Palawan. Ito naman po yung forecast track ng European Center. So expected na nga po natin na ito po ay dadaan dito sa Patnongon at pagkatapos po niyan diretso na po yan dito sa may parte ng El Nido, Palawan. Pero mapapansin nga po natin
na yung landfall scenario possible po dito sa may parte ng Linapakan dito sa may Palawan. Kaya maganda po yung mga kababayan natin dyan dahil nga po sa bagsik ni bagyong Tino. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, November 5, mapapansin nga natin, andito na yan sa parte ng West Philippine Sea. At by November 6, expected naman natin na yan po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Habang si posibleng bagyong Yuan ay ito naman po ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Medyo mabagal ang kanyang pagkilos. At pagdating po ng November 7, nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng November 8, posibleng nakapasok na po yan ng ating bansa. Kaya ibayang pag-iingat at paghahanda na nga po sa ating mga kababayan. Pagdating po ng November 9, ito po ay posibleng nasa typhoon category. At pagdating po ng November 10, nasa eastern section na po yan ng Luzon bilang isang super typhoon category. Pagdating naman po ng November 11, makikita nga natin yung lakas nitong posibleng super typhoon Yuan. At makikita nyo yung kanyang diametro ay halos aabutin po niyan ang extreme northern Luzon at aabot din po yan hanggang dito sa may ilang bahagi ng central Luzon. Bagamat hindi magla-landfall sa ngayon yung kanyang pinakasentro, pero mapaminsala po yung mahahagip ng kanyang diametro. At again dahil nga po meron tayong northeast monsoon, hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito po ay bahagyang bumaba pa or mag-recurve. Yan po yung kanyang dalawang possible scenario. Kaya maganda pa rin po tayo dahil mapaminsala po itong posibleng super typhoon Yuan. Kaya inulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para po mas maaga tayong maging aware at maging handa para nga po dito sa posibleng malakas na bagyo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.